Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas. Bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Ako po si Dominic Albelor at ito ang Civil Defense in Action. Narito na ang maaksong balitaan sa Civil Defense in Action. Pilipinas nagpadala ng contingent sa Myanmar na tutulong sa search and rescue operation sa mga biktima ng magnitude 7.7 na lindol. Mga miyembro ng Philippine contingent na tumulak pa Myanmar, naghayag ng pakikiisa sa pamilya ng apektado ng lindol sa Myanmar at Thailand. At Davao Occidental, binaha. Magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao. Bayan, nakarating na po sa Myanmar ang unang batch ng Philippine Interagency Humanitarian Contingent para tumulong sa isinasagawang medical search, rescue, and retrieval operations. Kasunod ng magnitude 7.7 na lindol na pumilay sa bansa. Tumulak na rin kaninang umaga ang ikalawang batch ng contingent patungong Myanmar. Ayon sa pamahalaan, higit ngayong kailangan ng pag-agapay at damayan ng bawat bansa sa panahon ng kalamidad. At mapapalakas din ang relasyon ng mga bansa sa rehiyon. Higit sa lahat, ang aral at kasanayang matututunan ng mga Pinoy rescuer dito ay malaking ambag din sa paghahanda ng Pilipinas sa The Big One. Ang Civil Defense in Action sa report na ito. Matapos ang pagyanig ng 7.7 magnitude na lindol sa Myanmar at Thailand nitong March 28, agad na umaksyon ang gobyerno ng Pilipinas para maikasa ang isang humanitarian assistance and disaster relief mission sa bansang Myanmar na matinding pinadapa ng malakas na lindol. Pinag-utos kaagad ni Pangulong Bongbong Marcos na tumugon tayo dun sa ating kasunduan at tinuturing nating obligasyon na makiisa dun sa ating mga kasamahan sa ASEAN. Ito ay consistent dun sa sinasabi nating one ASEAN, one response na pakikipagkaibigan natin sa mga kapitbahay nating bansa. So may pinag-utos siya ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Secretary Gilbert Teodoro, agad na pinulong ng Office of Civil Defense yung ating mga kasamahan na maaaring magbigay ng kanilang mga tauhan kagaya ng ginawa natin noon sa Turkey, kung maalala ninyo. Agad inorganisa ng Office of Civil Defense ang Philippine Interagency Humanitarian Contingent na binubuo ng 70 miyembro mula sa Philippine Army, Philippine Air Force, Bureau of Fire Protection, Metropolitan Manila Development Authority, Department of Health, Office of Civil Defense at pribadong sektor mula Apex Mining Corporation at Energy Development Corporation sa koordinasyon ng Department of Environment and Natural Resources. Ang pangunahing mission natin dyan ay makatulong doon sa paghahanap ng maaaring mga survivor spot doon sa mga naguhuan o nabagsakan ng mga struktura doon sa malakas na 7.7 magnitude earthquake ng Myanmar at makapagbigay din tayo ng medical assistance doon sa mga
tinamaan ng naging biktima ng malakas na lindol na yan. Ang Office of Civil Defense nandyan din upang tulungan natin sila mabuo yung tinatawag na tactical command and control dun sa area, yung ating communications and logistics, nandyan din ang Office of Civil Defense. Ganyan din yung ginawa natin dati sa Turkey. So uulitin lang natin ngayon upang muli ipakita natin yung ating pakikipagkaibigan o solidarity dun sa ating mga kasamahan sa Myanmar. Ganyan naman po, pag dumating ang araw na sana'y huwag mangyari naman, pag kinailangan din yan ng bansa natin, nandyan din sila. Madaling araw nitong Martes, April 1, maagang nagtipon-tipon ang 58 miyembro ng first batch ng contingent papuntang Myanmar. Tulong-tulong sa pagkakarga ng medical and rescue equipment sa dalawang C-130 aircraft ng Philippine Air Force. Ngayon, doon sa mga detalye naman, doon sa kalagayan ng ating mga hinahanap pang mga kababayan, ngayong kaninang umaga, 4 yung hinahanap natin. 2 kasi doon ay talaga nandun sa mismong gumuhong gusali at yung 2 naman ay unaccounted for. Sana iligtas pa sila or maililigtas pa natin. Sa send-off ceremony sa Villamor Air Base para sa Philippine Interagency Humanitarian Contingent sa Myanmar na inorganisa ng Office of Civil Defense, naroon mismo sina Health Secretary Teodoro Herbosa, Philippine Air Force Commanding General Lieutenant General Arthur Cordura, OCD Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno at OCD officials na sina Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, Assistant Secretary Carlos Batan at Assistant Secretary Cesar Idio. Nag-alay ng dasal at binasbasa ng holy water ang mga miyembro ng Philippine contingent para sa kaligtasan ng bawat isa at tagumpay ng kanilang misyon. Bless them with courage, strength, and protection as they risk their lives to save others in times of disaster. Lord, watch over them and bring them safely home after every mission. May they always be a sign of hope and compassion to those in need. Sa kanyang mensahe sa harapan ng contingent, kinilala ni Yusek Nepomuceno ang kagitingan at kabayanihan ng mga sasabak sa napakahalagang misyon sa Myanmar. Nagpapasalamat kaming lahat sa inyo dahil sa inyong kaalaman, kagalingan at sakripisyo ay maipapakita natin sa ating mga kapitbahay sa Myanmar na ang ating bansa ay nagmamalasakit sa kanila. Kagaya ng ginawa natin sa Turkey dati, ipinakita natin na tayo ay kaisa ng buong mundo at sa pamamagitan din ninyo ay kapag tayo naman ang nangailangan, nandyan din ang ating mga kapitbahay at ang ating mga kasamahan sa ibang bansa. At ang ating pagtalima rito at pagtugon sa kautusan na rin ni President Bongbong Marcos at ang aming hepe, si Secretary Gilbert Teodoro, ay isang kautusan na alam naming lahat na sa inyong puso ay natural at iyan ay inyong katungkulan, subalit gusto namin pa rin iparating sa inyo at sa inyong mga pamilya ang aming lubos na pasasalamat. Kaya pagbutihin ninyo at alam namin na malaking sakripisyo ang ilang araw niyong ipamamalagi dyan sa bayan ng Myanmar at gawin niyo muli ang inyong misyon. Make our country again proud. Make yourselves proud. Make our teams proud. Dalawa yung importante nating gagampanan dyan. Unang-una, of course, yung pagtulong doon sa mga maaring paghahanap doon sa mga maaring buhay pa na mga naipit doon sa mga gumuhong mga istruktura dyan sa Myanmar. Yan ang importante dahil may panahon pa upang iligtas sila. Pangalawa, galing sa Department of Health, importante yan. Meron silang ipinadala na 32-man team na mga makakatulong para sa medical mission at assistance dito sa Myanmar. Ipinagmalaki naman ni Health Secretary Teodoro Herbosa na ang ipinadalang Philippine Emergency Medical Assistance Team ng DOH ay kabilang sa 52 World Health Organization classified teams sa buong mundo. Asa atin po ang number 44, 45 at 46. Ito yung team number 44 ng Eastern Visayas Medical Center. Pero hinaluan din namin ng people from 45 and 46. Kasi yung 46 nakapunta na ng Turkey. So
So may battle-tested sila. So sinamahan namin ng ibang members who were actually in Turkey during the last earthquake. So they are self-contained, well-trained, no? They will set up the field hospital, they will set up logistics, at saka lahat ng each member of the team may role. Dagdag pa ni Secretary Herbosa, napakakritikal ng kanilang papel lalo na sa pagresponde sa malalaking kalamidad sa bansa. Sila yung mga personnel na tumulong during sa Typhoon Haiyan. Sabi ko, pag nagkaroon ng big one sa Metro Manila, kayo ang magre-responde sa amin. So itong gagawin nila dito, parang preparasyon din yan kung tayo ay magkaroon ng big one sa Metro Manila. Nakarating na kahapon sa Myanmar ang unang batch ng Philippine contingent. Umalis naman kaninang umaga ang ikalawang batch na may 31 miyembro. Isa ang nabawas dahil sa isang di inaasahang emergency. So, good luck sa inyong lahat at sana ay maging matagumpay na ma-accomplish natin ang ating objective para makatulong sa search and rescue sa Myanmar, yung mga apektado ng magnitude 7.7 earthquake at makatulong din sa humanitarian assistance need doon. Sa pinakahuling bilang, 89 ang miyembro ng Philippine Interagency Humanitarian Contingent na sasabak sa kritikal na misyon sa Myanmar sa loob ng 2 linggo. Pero posibleng ma-extend depende sa magiging sitwasyon doon at kung hihiling pa ang bansang Myanmar ng extension. Ang pangunahin nating dahilan kung ba tayo nandyan, again, bilang ipakita natin yung ating pakikipagkaibigan na tayo maasahan kapag kinakailangan ng ating mga kapitbahay. Yan ang unang-unang dahilan. Siyempre, kasama na rin yan, matututong muli yung ating mga kasamahan. Nagagamit nila yung kanilang mga natutunan in terms of skills, rescue skills, coordination skills, incident management. Kasama na rin po yan na ibabalik po nila. Kumbaga, magiging veterano po sila doon sa pagliligtas doon sa mga ganitong insidente na mayroong mga gumuhong gusali. Importante yan. At yung mga karanasan na yan, maibabahagi nila dito sa mga kasamahan natin pagbalik naman sa Pilipinas. Baon ang karanasan sa pagtulong sa rescue efforts ng yanigin ng Turkey at Syria ng 7.8 magnitude na lindol noong 2023. Ngayon, masusubok muli ang kakayahan ng Philippine Interagency Humanitarian Contingent sa bagong hamong kanilang susuungin sa pagtulong sa mga nabiktima ng lindol sa Myanmar. Umaasa silang marami pa silang maisasalbang buhay. Kilalanin natin ang ilan sa kanila sa Civil Defense in Action report na ito. Asais ng Pebrero taong 2023 nang yanigin ng Turkey at Syria ng magnitude 7.8 na lindol na ikinamatay ng higit 40,000 tao sa pagguho ng dang-daang gusali. Ito ang isa sa itinuturing na deadliest natural hazards na tumama sa Turkey. At tulad ng maraming bansang nagpaabot ng tulong sa Turkey at Syria, isa ang Pilipinas sa kagyat na tumugon upang tumulong sa search, rescue, and retrieval operation. Kinilala ng Turkish government ang tulong ng Philippine Interagency Humanitarian Contingent sa search and rescue effort at ginawaran ng medalya ang 82-member team. At ngayon, bahagi rin sila ng 89-man Philippine Interagency Humanitarian Contingent na tumulak na ng Myanmar para tumulong na makahanap ng mga survivor sa mga nawasak na gusali at kabahayan. Tulad ng nauna, si Lieutenant Colonel Erwin Diploma ng Philippine Air Force ang mamumuno sa Philippine Contingent. Honor and privilege po para mag-lead ng ating humanitarian contingent. We assure po na we will do our best para matulungan po natin yung mga nangailangan doon sa bansang Myanmar. Nag-accept din po tayo ng mga tulong, especially pagka na-struck po tayo ng mga disaster coming from other country. And this time po, with the Philippine Interagency Humanitarian Contingent, tayo naman po yung tutulong doon sa mga, hindi lang po sa kababayan natin sa Myanmar, especially din po doon sa mga populace na naapektuhan po na itong nangyaring lindol. Ayon kay Diploma, baon nila sa Myanmar ang mga kasanayang natutunan nila sa deployment sa Turkey at Syria. Second time around, malaking tulong po yun sa amin na
madadala po namin yung mga best practices na and lessons learned namin during our Turkey deployment and hoping for sa success ng ating operation to provide search and rescue operations. Meron po tayong capability for technical search, meron po tayong mga technical equipment, and together with our experienced rescuers, and meron din tayong technical know-how and meron pa tayong technical capability for searching for with the light detectors, so we can help for those who are trapped, possible collapse for the collapse structure. And meron din po capability yung PEMAT natin, which is represented by our Department of Health, composed of doctors and nurses and other medical aids. So magpo-provide din po sila ng medical assistance. Yung MMDA po, yung ating Armed Forces of the Philippines, MMDA, Bureau of Fire Protection, and yung DNR will be performing urban search and rescue operations. Isa si Civil Defense Officer Neil Patrick Mamaklay sa kasama sa Philippine contingent. Anya, una na siyang nakasama sa humanitarian mission noon sa Turkey. Ito pong particular na international humanitarian mission po na ito ay also in also in the leadership po ng ASEAN. Napakahalaga po nito para maipakita natin yung ating camaraderie with our ASEAN neighbors and of course to show a united front against disasters and of course the worst challenges na of course being in the Pacific Ring of Fire, we are in the same boat sa ASEAN and napakahalaga na we could be united when it comes to this time in these times of tragedies. Ayon kay Mamaklay, sa kanya nakatoka na maging maayos ang daloy ng operasyon ng grupo sa kritikal na mga oras ng kanilang pagliligtas sa mga biktima ng lindol. Napaka-crucial po ng role ng OCD, ng Office of Civil Defense sa coordination po. Bali tayo po talaga yung parang nagiging sentro ng lahat ng mga ahensya sa pagpaplano po nito. Tayo po yung talagang nag-initiate na magkaroon din po ng international deployment. Isa po tayo sa mga nag-initiate talaga nitong endeavor na ito. And of course sir, bukod sa parang we are the unifying agency sa kanila, tayo din po yung nag-oversee noong logistics ng lahat. Tayo po yung nag-set up nitong ng harmonization po ng cargo, ng personnel, lahat po talaga from the start up until magtapos po itong deployment, nandun po ang OCD, nakasuporta po sa ating mga ahensya. At sa kabila ng peligrong maaring kaharapin ng humanitarian aid team, prioridad pa rin ito ang search and rescue operation. Pero isa sa alang-alang pa rin ang kaligtasan ng ating mga rescuer. Nagkaroon po tayo ng security assessment prior to deployment. So isa po yung sa mga consideration natin to ensure na safely natin ma-perform yung ating duty. May mga technical know-how na po tayo, may mga technical training na po tayo at karamihan din po natin dito is may mga experience na rin po. Kasama na rin po natin na ako rin po yung mismong na-designate na contingent commander during the Turkey deployment. So malaking tulong po sa amin yung experience namin sa foreign deployment and this time as the contingent commander for foreign deployment, second time around, malaking tulong po yun sa amin. Gugugulin ng Philippine contingent ang buong lakas nila sa 2 linggong pamamalagi nila sa Myanmar. Papasalamat po kayo sa suporta at hiniling po namin ang inyong dasal para po sa success ng aming operation dito sa 7.5 Myanmar earthquake operation. Opo, wala po ang makakatulong sa amin kundi yung dasal, lalo po yung suporta ng ating mga, especially yung mga pamilya po natin, ng mga mamayang Pilipino, para ma-boost po yung aming moral. Priceless po yun at iba po yung fulfillment pag once nakatulong ka sa ating mga kapwa. We do place all of our lives at risk din po with the political context that Myanmar has and of course the disaster area nga po yung pupuntahan namin. Lahat po ito is in the name of service and yung fulfillment po in terms of in terms of the soul ay talagang hindi ko po maipaliwanag din. Ayun po, na nakakatulong ako sa tao, ganun po. Kahit sometimes po no, medyo hindi po maganda yung nagiging kinakalabasan, ang nakukuha na lang po ay sadly po namatay na, at least nakakapagbigay pa rin po tayo ng closure sa families. Yun po yung isa sa mga silver linings din po. Sa ating pong mga kababayan, amin pong hinihiling na sana ipagdasal niyo po yung team
Of course, ipanalangin po natin na magkaroon ng fruitful yun na parang end yung aming lahat ng paghihirap, lahat ng preparasyon, lahat ng kawalan ng tulog at syempre po pagsasakripisyo ng team ng mga search and rescue and of course ng ating mga field doctors and nurses na pupunta sa Myanmar. And sana po patuloy po ninyo kaming suportahan. Kailangan ng Pilipinas ng tinatawag na long-term solution pagdating sa mga kalamidad, kabilang na ang The Big One. Sinabi ni Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno sa isang pulong balitaan sa Malacanang na kabilang na rito ang 7.2 magnitude na lindol na posibleng tumama sa bansa. Yan ang tugon ni Yusek Nepomuceno nang tanungin kung ano ang naging kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay sa malalakas na lindol. Dagdag pa ni Yusek Nepomuceno, kabilin-bilina ng Pangulo na dapat ay laging handa ang bawat Pilipino sa anumang sakuna. Nauna nang sinabi ni Yusek Nepomuceno na kailangang maghabol ng Pilipinas sa paghahanda para kayanin ang magnitude 7.2 o mas malakas na lindol katulad ng nangyari sa Myanmar noong isang linggo kung saan libo-libo na ang namatay. Madalas na pinag-uusapan ang The Big One dahil posible itong tumama sa Metro Manila dahil sa West Valley Fault System. Mayroon pang 6 na aktibong trenches sa bansa na matatagpuan sa Abra, Bohol at Davao Region. Narito pa ang maaksong mga balita na inyong aabangan. Ilang bahagi ng Davao Occidental binaha. Pilipinas, handa na nga ba sakaling tumama ang tinatawag na The Big One? Lahat ng yan at marami pang iba sa pagbabalik ng maaksong balitaan dito sa Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. #panatag ang may alam. Mga kababayan, si Dingdong po ito. Alam niyo bang mataas ang tsansang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Maging ligtas. Nagbabalik ang Civil Defense in Action. Binaha naman ang ilang bahagi ng Davao Occidental. Sa barangay Don Marcelino, makikita ang pagragasa ng baha na umabot hanggang sa barangay Katigbao.
Nagresulta ito sa pagkasira ng tulay. Bumuhos ang malakas na ulan sa lugar na dala pa rin ng easterlies. Maraming motorista ang pinayuhan na maghanap ng alternatibong daan dahil sa baha. Sinabi ng Office of Civil Defense Region 11 na walang naitalang casualty sa nangyaring pagbaha. Magsasagawa rin sila ng assessment sa sanhi ng pagbaha dahil posibleng kakulangan sa punong kahoy mula sa kabukiran ang rason sa pagbaha at nangangailangan ng reforestation. Isa rin sa pag-aaralan ng OCD-11 ang paglalagay ng mas malaking tulay sa nasabing barangay na hindi basta-basta masisira ng baha. Ipinakita lamang ng mga imaheng iniwan ng 7.7 magnitude na lindol sa Myanmar at Thailand ang posibleng mangyari sa Pilipinas, oras na danasin natin ang ganito ring napakalakas na pagyanig. Kaya naman hindi magsasawang ipaalala ng otoridad ang kahalagahan ng paghahanda ng Pilipinas sa tinatawag na The Big One. Sapat na nga ba ang mga paghahandang ito? Ang Civil Defense in Action sa report na ito. Pagguho ng mga gusali. Pagbagsak ng mga bahay. Pagkaputol ng mga tulay. Pagkasira ng mga makasaysayang struktura. Pagkamatay ng libu-libong tao. Ito ang mga imaheng iniwan ng 7.7 magnitude na lindol na tumama sa Myanmar at umabot sa katabing bansang Thailand dahil sa tinatawag na long period resonance. Ayon sa otoridad, asahan ang ganito ring mga imahe sa Pilipinas oras na tumama ang pinangangambahang The Big One. Ang West Valley Fault System ay isa lang sa 175 fault system sa bansa na sinasabing hinug na para muli itong gumalaw. May kakayahang magdulot ng hanggang magnitude 8.2 na lindol tulad ng naranasan sa Mindanao noong 1976. Hindi lang ang Big One ang pinaghahandaan natin. In fact, ang Big One, hindi lang Metro Manila yan. Yung West Valley Fault, nagsisimula yan sa parte ng Bulacan, tumatahak pababa ng Metro Manila, hanggang papuntang ilang lugar din yan sa Pampanga, Tarlac, at meron sa Cavite, at meron papuntang hanggang Laguna, Batangas. At pag umalag po yan, sa 7.2 magnitude, hindi po yan kaya ng tapang natin. Talagang bubuwal ka dyan, para kang lasing dyan, para kang nahihilo dyan. At malaking bahagi ng Luzon ang gagalaw. Kung maalala ninyo, yung nangyaring Nueva Ecija ang epicenter natin. Nueva Ecija yon, pero ang nagumuho, Baguio. May 6 pang active trenches sa Pilipinas habang ang Philippine Fault sa Gabaldon, Nueva Ecija may kakayahang mag-generate ng magnitude 7.9 na lindol. Magnitude 8.2 na lindol naman kapag gumalaw ang Manila Trench na kayang makalikha mula 3.5 na metro hanggang higit 2 kilometrong tsunami. Oras na magkaroon ng malakas na lindol sa Pacific Ocean gaya sa Chile at Alaska, aabutin ng tsunami ang kanlurang bahagi ng Pilipinas. Sa isinagawang Metro Manila Earthquake Impact Reduction Study ng PHIVOLCS, MMDA at JICA noong 2004, 12% ng residential buildings ang guguho sa Kalakhang, Maynila. Tinatayang nasa higit 30,000 tao ang kagyat na mamamatay. 18,000 ang masasawi sa mga sunog, hanggang 100,000 ang tinatayang sugatan. Hindi man 100% handa ayon sa pamahalaan, malayo na ang narating ng paghahanda ng bansa. At dalawa po kasi ang level ng paghahanda. Yung pangalawang level, yan yung ating ginagawa madalas every quarter. Yung National Simultaneous Earthquake Drill or NSED. Kung saan nakikita natin lagi yung duct, cover and hold na paulit-ulit nating pinupuwersa, pinipilit at ina-encourage yung ating mga kababayan na gawin. At yung sa National Simultaneous Earthquake Drill, kasama din dyan yung pagsasanay ng komunikasyon o kakayanan ng ating mga opisyal sa pamahalaan at sa mga local government units, private sector, kung paano makapag-usap-usap pa kapag talagang dumating yung ganyang kalaking kalamidad.
Tayo ba ay talaga makakapag-usap ba, may command and control ba, may komunikasyon ba? Yan yung pinapractice natin. Subalit, yan ay reaction pagkatapos magkaroon ng malakas na lindol. Ang kakambal dapat niyan, dito tayo mag-ahabol. Doon sa pangalawa, again dyan sa reaction niyan, handa ang pamahalaan. Meron tayong kakayanan na mag-responde dyan. Pag pinagsama-sama ninyo yung mga nasa uniform services, ibig sabihin, sa Armed Forces of the Philippines, ang Army, Navy, Air Force, isama nyo na ang PNP, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire and Protection, BFP, at yung mga responders, rescuers ng local government units. Pag pinagsama-sama ho yan, hindi bababa sa 80,000 personnel natin sa buong bansa. At may mga equipment din tayo, may mga nakalatag din tayo mga plano na tutugon at gagamitin kapag nangyari yan. Yung Oplan Yakal na ina-update namin ngayon at Oplan Ligtas ng Armed Forces of the Philippines, may plano din kanya-kanya na hinarmonize na natin o pinagsama-sama. Pero marami pang hamon ang kailangang suungin, tulad ng pagtukoy sa infrastructure vulnerability. Ayon sa OCD, maaari kasing hindi na earthquake resistant ang mga infrastruktura tulad ng mga gusali, tulay at maging mga kabahayan sa Metro Manila. Kaya naman, kinakailangan ng retrofitting at reinforcement ng mga gusali. Ang importante na kakambal niyan ay yung first level of preparations. Kailangan maunawa ng ating mga kababayan, ito yung kailangan tayong maghabol. Ibig sabihin, yung engineering solutions, yung ating ba mga struktura, buildings, mga infrastructure, tulay, bahay, eskwelahan, ospital, yan ba ay matatag upang talagang kayanin ang isang 7.2 magnitude earthquake? Ang West Valley Fault System ay isa lamang sa 175 fault systems ng Pilipinas. Hindi po tayo nananakot. Ito pong katotohanan, science po yan. At tungkulin namin na linawin ito sa ating lahat. At 6 ang active trenches ng bansa. Lahat po yan pwedeng magdulot ng napakalakas na lindol. Naranasan na po natin yan at nakita sa Abra, sa Bohol, Cebu, Cotabato, at sa Davao. Lagi nangyayari sa Davao Region. Di po ba? Ayon pa sa OCD, kailangang humabol ang bansa pagdating sa engineering solutions. 2 level ang paghahanda rito. Una ang aspeto ng infrastruktura, ang unang depensa oras na tumama ang malakas na lindol. Yung engineering solution, siya nga una talagang depensa natin. Kasi kahit napakagaling ninyong mag-duct cover and hold, kahit umilalim pa kayo sa napakatibay na lamesa, kung yung mismong bahay naman ay mahina o gusali at yan ay gumuho, doon kayo matatabunan. Or kung napakatibay man ng gusali o ng bahay, pero yan ay nakatirig o nakatayo sa isang landslide prone area, ay guguhulang yan. Kaya yung engineering solutions ang una talagang hakbang na magiging depensa natin laban dito sa malalaking lindol. At yung mga bawal ng tayuan dapat ng mga struktura, dapat sundin na yan. Huwag na natin subukan ang kalikasan, hindi natin kaya yan. Ang lindol, sorpresa yan eh. At walang pinipili, walang oras, walang kung anong katayuan mo sa buhay. At kawawa nga yung mga kababayan natin na lalo na yung nasa informal settlers. Di ba? Sila yung mga nagtayo ng bahay, sila lang yan. Minsan, second, third, fourth floor, makikita ninyo. At maaaring tama yung disenyo, pero yung ginamit naman ng mga materyales ay substandard, yung rebars, substandard, delikado rin po yan. Kailangan ding pag-aralan ang population density para sa isasagawang evacuation at emergency response at ang pagpapaigting ng quarterly nationwide simultaneous earthquake drill o NSED. Kasabay dito ang pagsasanay ng national at local government kasama ang pribadong sektor pagdating sa koordinasyon. Handa po tayong tumugon. Ang national government along with the local government units with several private sector organizations, ready tayong rumisponde. Meron din tayong mga plano, meron tayong mga tauhan na sanay dyan, meron mga equipment, may mga heavy equipment, ready tayo dyan. Of course, tutulong din kung sakasakali ang international community. Subalit doon sa first level, sa engineering solutions, kailangan maghabol tayo. Halimbawa,
Pwede naman sigurong gawin na ng mga local government units. Tingnan nila yung mga paaralan sa kanilang mga jurisdiction. Yan ba ay dapat palakasin? Sa bansang Hapon, for example, more than 80+% of their schools are already retrofitted. Pinatibay nila. Matibay na nga, pinatitibay pa. All their hospitals, 100% retrofitted na yan. At may mga dampers, isolators, yung mga nagbabawas ng epekto ng, may rollers, 100% ng mga ospital nila and other critical infrastructures. Yung tinatawag na structural integrity audit. In other words, matibay ba yung struktura, yung building? Huwag po dapat asahan ng lahat ang national government lang. Hindi po, linawin po natin, hindi po popondohan ng national government yung evaluation ng private properties. Makukuha po tayo. Wala po tayong ganong kakayanan. Ang kayang gawin po ng pamahalaan ay gawin yung evaluation ng public structures. Yung infrastruktura kasama dyan at yung mga buildings po ng pamahalaan. Kasama na po yung mga tulay. Yun ang kaya po namin gawin. Kahit yung mga kababayan natin, again, ang unang hakbang para iligtas yung sarili natin, tignan natin struktura natin. Yung bahay po ninyo, Hinihikayat din mag-earthquake drill sa gabi lalo kung sa mga ganitong oras mangyari ang lindol. Pinag-aaralan na rin ang buwang-buwang pagsasagawa ng earthquake drill. Nakikipag-ugnayan na rin ang OCD sa JICA para ma-update ang datos lalo't lumaki na rin ang bilang ng populasyon. At higit sa lahat, ipinanawagan din ng OCD ang mahigpit na pagpapatupad ng National Building Code. hindi lang ho kasi sa dami nung pagsasanay. Kailangan tingnan din natin yung kalidad nung ating drills o ehersisyo. Halimbawa, kailangan mag-practice na rin tayo madalas na gabi natin gawin yung drill. Kasi kung gabi mangyari lindol, kahit kami, kahit kayo, nasa bahay naman tayo pare-pareho, instant ba yung ating kapabilidad na mag-responde, no? So, tignan din natin, halimbawa, pag umuulan at gabi pa, yan, talaga matinding senaryo. So, iba't ibang scenarios yung papraktisin natin. Pero tama ho kayo, kung kinakailangan gawin buwan-buwan yan, aaralin po natin kung kaya din po ng ating resources, no? Titingnan po natin yan. But anyway, in between naman po ng quarterly ENSEN, yung mga eskwelahan, both in the private and public sector, meron kanya-kanya rin po silang dire-diretsong pagsasanay. Ang quarterly lang naman sa ngayon ay yung ENSEN. Ayon pa sa OCD, i-check sa Hazard Hunter PH ng DOST para makita kung ang mga lugar ay malapit sa posibleng hazard o risk. Lagi pong tandaan, bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Kaya't mainam po na laging handa anuman ang ganap dahil sa bagong Pilipinas, walang maiiwan. Ako po si Dominic Albelor at ito ang Civil Defense in Action. Maging